Nang pasimula ay nilikha ng Elohim ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis, anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Elohim sa ibabaw ng tubig. Sinabi ni Elohim, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Elohim ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Amen. Genesis 1:26 hangtod sa 31. Pagkatapos sinabi ng Elohim, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Elohim ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig. At kayo'y mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa ipapawid, sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinigay ko naman sa lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Ito ang mga nangyari. Pinagmasdan ng Elohim ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Genesis 2:1 hanggang 4. Nilikha ng Elohim ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha ng langit at lupa, ng likhain ni Yahweh Elohim, ang lupa at lahat ng mga bagay sa langit. Amen. Amen. Genesis 2:5-17. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpaulan noon ang Yahweh ng Elohim, at wala pa rin nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal na tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Yahweh Elohim ang tao mula sa alikabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Yahweh Elohim ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan. At doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na nagbibigay magandang pagmasdan at masarap ng bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na tungkol sa mabuti at masama. Umagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Pagkalabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawagin ay ilog Pison ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ring medilyo at batong onese. Ang ikalawang sanga na ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia.
Ilog Tigris. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Yahweh Elohim ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman at tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kakainin mo iyon ay mamamatay ka. Amen. Exodo 33 verse 14 to 17. Pasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Hawa. Sinabi ni Moises, kung hindi niyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalasin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay iyong pinalulubdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa inyo at kilalang kilala kita, sabi ni Hawa. Amen. Exodus chapter 34 verse 18 to 24. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa sa unang buwan, sapagkat yon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Tutubusin din ninyo ang tupa, ang mga panganay na lalaki. Huwag kayong haharap sa akin na walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo magpapahinga. Maging ito may panahon sa pagbubungkal ng lupa o pag-aani. Ipagdiwang ninyo ang pista ng Sanglinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tulda. Tuwing matapos ang taon, 3 bisis 1 taon, ang mga lalaking Israelita ay harap sa Yahweh, ang Elohim ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong nadaratan ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa araw ng kayo'y harap sa akin. Amen. Deuteronomy 6 verse 4 to 9. Pakinggan mo, Israel, si Yahweh na ating Elohim, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh sa inyong Elohim ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralin ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Isulat sa mga amba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. Amen. Isaiah chapter 58 verses 13 to 14. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay.
o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupang ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen. Mark 2 verses 27 to 28. Sinabi rin ni Yahawasyay, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Matthew 7 verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat na mga propeta. Amen. Isaiah 44 verses 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Amen. Jeremiah 4 verses 22. At sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan, hindi nila ako nakikilala. Tulad nila ay mga batang wala pang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Amen. Hosea 4 verses 6. Nalipol ang aking bayan dahil sa kabangmangan, sapagkat tinakwil ninyo ang karunungan, tinakwil ko rin kayo bilang pare. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Elohim, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Amen. Daniel chapter 12 verse 10. Marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na nauunawaan ng marurunong. Amen. Amen. Hosea chapter 14 verse 9. Unawain ng matalino ang mga bagay na ito. Ang dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ng Yahweh at ang mabuti dooy lumalakad. Ngunit nadarapa ang mga masuwayin. Amen. Ezekiel chapter 20 verse 10 to 13. Inialis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Doon ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntunin na dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga, para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit maging sa ilang ay nag-iimagsik sila sa akin. Hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang tinanggihan. Bagkus nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga. At binala ko na noong iparana sa kanila ang matinding galit ko para malipol na sila. Amen. Ezekiel chapter 20 verses 19 to 20. Ako si Yahweh ang kanilang Elohim. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sundin mabuti ang aking kautusan at pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin at sa ganito'y makilala nilang akong si Yahweh ang kanilang Elohim. Amen. Amen. Pahayag 22:14. Mapapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan sapagkat bibigyan sila ng karapatang makapasok sa banal na lungsod at makakain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Mangangaral 12:13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi.
Matakot ka sa Elohim at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kawikaan 19:16. Ang tumutupad sa kautosan ay nag-iingat ng kanyang buhay at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Amen.